Ito naman yung higaan ko. Diba? Una po ako dito, hindi ako nantog. Oh. Oh, diba? Malawak pa. Isa doon, untog ako. Yan, ganito. Ganyan lang posisyon namin. Tapos yung kalat ko, tatanggalin ko para kunyari hindi ako makalat. Sus! Kapiranggot lang ako. Kalat ko. Ang haggard ko na talaga, maghapon ako, pagod na pagod ako. Araw-araw hirap na hirap ako na mag-isa ako, pero ako lang nakakaramdam. Sila hindi naman nila yan maramdaman. Paki nila. Sabi ko, kayanin mo. Para matapos ang kontrata. Pinipilit ko kayanin yung mga trabaho ng pangdalawahan. Tapos pag naririnig ko yung mga kapitbahay ko dyan na mga Pilipina din na mag-isa lang din, nahiya naman ako na nagreklamo ako na pagod ako. Pag sinabi nila, kami nga din yung mag-isa lang. Mag-isa lang din daw, magkasinlaki lang din daw ang bahay namin. Sabi ko, bakit ako gulapay na? Sabi niya, siyempre, kasama mo mga amo mo, kami naman, dinner lang. Dinner lang nila kasama yung amo nila. Palagi nalabas. Parang gagapang na ako sa hagdanan. Pinipilit ko tumayo. Diyos ko. Iyak ako, pero hindi tayo pwede magano. Bawal yan dito. Diyos ko, kahit pagod na pagod ka na. Napapagod din naman sa Pilipinas, di ba, no? Ako naramdaman ko yan. Nakapagod dun sa atin. Mas okay na lang na dito ako mapagod kaysa doon. Walang pera doon eh. Wala din naman pera dito kasi papunta doon ang pera namin eh. Papunta sa Pilipinas. Kaya lang hindi masaya pag mag-isa lang dito sa bahay nila. Kahit sabihin pa na lagi silang naalis, na bakasyon, isang linggo lang. Hindi pa nga move on sa inalisan nila eh. Darating na naman. Pagdating nila, tambak na naman ang labay, plantsahin. Mabuti kung pagdating ng luggage, punasan mo lang, hindi, lalabahan mo pa. Ang luggage na yan, patuyuin mo. Tapos hindi pa napaplantsa yung mga iniuwi nila, alis na naman daw sila. Diyos ko, sabi ko, wag na lang kayo umalis. Pagod na pagod ako sa kakaalis niyo. Siyempre pag alis nila, general cleaning mo yung bahay nila. O kahit hindi mo sabihin pang hindi mo petiks lang. Ganun pa rin. Nakakapagod. Kasi walang amo. Petiks lang. Yung petiks hindi mo maramdaman, pero yung trabaho. Pagod ako. Parang Saudi yung kalagayan ko dito. Ganito nung sa Saudi nung malis din yung kasama ko. Ang tagal niya mo kumuha ng 3 buwan. Alam nang mapipinish na yung alis eh. Nantay niya pa talaga na Sus ko. Kapalaran ko laging ganito. Pagod. Mitsura ko. Sabi ko doon sasal kasi amo, hindi ko na naman naintindihan siya. Sabi niya bukas pagdating daw, wala daw siya bukas. Niisip ko, mapampam talaga to si amo. Kasi pag nandito siya sa bahay, ang pangit. Siyempre walang kaisayos, madadat na ng
So, gumawa siya ng way na lalabas para nakaayos siya pagpasok niya. Welcome niya yung bagong dating. Maganda siya. Pag dito siya dinatnan, hindi sa kanila uso yung nandito sa bahay magpapaganda. Hindi kagaya ng mga Arabiana. Paglabas ng kwarto talaga naman ang gaganda. Dito hindi. Ang amos-amos ng mga amo. Kaya kung hindi sila lalabas, wala. Pag may nag-doorbell dyan na silang magbukas, baka mapagkamalan silang katulong sa itsura nila. Ganun lang sila kasimple. Magpapahinga lang ako. May kape nga ako dito. Nagdala ako ng kape kasi sabi ko feeling ko may kulang sa buhay ko. Ay! Nanayot talaga ako dito. Akala ko nga hindi ko nakakayanin eh. Sabi nung 30 pa daw darating. Hapon pa. Tapos nung sabi niya mo, sa 31 darating. Sabi nung gabi, na-low muna naman ako. Sabi ko baka makancel na naman ito. Cancel ang flight. Kasi hindi talaga pwede na walang kasama dito sa kanila. Kagaya yan, lagi silang nandito. Alam nilang mag-isa ako. Hindi na sila nagsisipag-alisan. Ay, ba yan? Kapalit ko lang nito. Natapunan ng kape yung bed ko. Sayang naman. Buti na lang dyan ko banda. Bagay. Hindi kasi ako nakapagkape. Hindi ako nakapagkape ng alas 5 kasi kaya pala ang windang-windang ko kasi ayun na naman pala. Nakaluto na naman ako ng sobra-sobra pero hindi nila nagustuhan yung niluto kong edamame. Maalat yata yun kasi tinikman ko parang maalat. Buti na lang sobra yung niluto ko. Hindi nagreklamo si Ang. Siguro bukas ito ang problema pag may kasama. Sige niya ng reklamo. Pero tama lang na magreklamo na siya kasi at least nakapokus ka na dun. Makapokus kaya ako nito sa kusina. Hindi naman na. Sana magluto yung bago kasi ayoko na talaga sa kusina. Surrender yung utak ko. Alam mo, hindi talaga ako nag-aaral. Kasi nga ayoko talaga nang nag-iisip. Nag-iisip ka dun hindi ka pa nga nagigising eh. Nananaginip ka na ng papakain mo. Ano na naman ang papakain mo. Grabe yun. Oo, ganun tayo sa pamilya natin. Nag-iisip na tayo ng lulutuin. Pero syempre, di ba? Di naman tayo kasing yaman nila na 2 putay lang, 1 putay. O pag may kanin, may sinigang na. Ayos na yun, di ba? Dito, hindi pwede. May sabaw na. Gulay, karne. Buti nga, hindi ako nabili. May isda na naman doon. Kaya pag puro karne ang putahe namin, anong putahe na naman ito? Anong klase ang iluluto ko sa karne na to? Puro reklamo ako, no? Ay, nakikikwento lang naman ako. Tatanggal ako ng pagod. Yung likod ko talagang balik ko ng ganito. Ubus na yung Picasen. After 2 years na naman tayo makakabila ng Picasen. Meron din daw naman dito na bibili ng mga gano'n. Hanggang dito na lang ulit ang wenta-wenta. Pati yung kamay ko. Mas matanda pa sa mukha ko.